Nagpadala po ako ng laptop dun po sa Lalamove. Okay. Yun po yung pagmamayari ng aking cottager. Okay. Ngayon po, dahil may sakit po ako, yung asawa ko po ang nag-abot dun sa driver. So, Okay. inabot niya po. And then, after ilang hours po, hindi pa rin po daw po nakakarating dun sa cottager ko yung laptop. Pumunta po ako dun sa barangay po muna para makaharap po yung nandun po sa app. Napag-alaman ko po dun na parang kagawad po siya dun sa barangay na yun. Kagawad! Sabi niya po ay 4 years na daw pong nalaglag or nawala yung cellphone na yon na hindi na po na siya ang gumagamit. Hindi ako maniniwala. Magkakaroon po ng penalty kung napatunayang na may nagawang masama. Ang Lalamove po ang sasagot po nito. Tayo po ay mag-iimbestiga. Papadalan po natin ng NPE ang Lalamove. They will be allowed 72 hours to respond with evidence. Kapag hindi pa rin na nasolusyonan yan, sir, meron na po tayong steps na for penalization na nabanggit ko po kanina, which includes the revocation or suspension po, depending on the facts of the case po, Mr. Senator. Sige po, bukas na bukas may bagong laptop na kayo. Huwag ko kayo makipag-areglo dito sa ano to. Bigyan natin leksyon tong Lalamove. Tigas ulo, tagal na eh. Paulit-ulit. Ma'am? So, nagbabalik ulit si Ma'am Christine Tamio. Ano, nandiyan yung laptop mo. Okay na. Opo, sir. Salamat po. Nakuha ko na po noong Tuesday. Opo. Salamat po sa tiwala. Ma'am Christine, si Kagawad pumunta rito para linisin ang kanyang pangalan dahil sabi niya, inosente talaga siya, nagamit lang po talaga yung kanyang pangalan dahil na ano yung cellphone niya na nawala. Paano po nawala yung cellphone niyo, sir? Yung unang pandemic po, buhay po ako ng Manila. Yung unang malayo na nanatnap ko yung cellphone ko. Okay. Ang naiuot na bahay namin, nahanap ko yung cellphone ko. Ma'am, ano ba? Nakuha ko yung cellphone ko. Nakawala eh. So nung nawala po yung cellphone niyo panahon ng pandemic, Yeah, po. hindi yung pinablatter. Nag-usap na tayo noon eh. Opo. Ba't hindi niyo po pinablatter? Sabi ko, naman ko niya out ko. Okay. Ako na, makakawala po niya awa ko. Ako po, online na po natin. Amin lang po natin. Okay. Kaya po, ako kanya, hindi po alam ako na ako yung umuha ng laptop mo. Aktibahin naman po natin. Doon sa katibayan, in fact, nabubusesa naman siguro si, Opo, sir. hindi siya yon. Opo, tulad po nung una nating Hindi talaga Hindi siya. po talaga Okay, siya. One, talagang hindi siya. Yun lang, Kagawad, ang takak ko lang, kung nawala yung cellphone nyo, paano nyo nagamit yung inyong cellphone na nandun yung apps? Wala bang password yung cellphone nyo? Pero, yan po kasi po, luman-luman na po yun, wala po anong password. Mga unang labas, sir, na smartphone po. So, walang Wala po talaga. password. Opo. At saka alam ko sa mga rider, hindi na kailangan mag-password. Kasi pag nag-lock, habang nag-drive ka, hindi pindot-pindot ka ulit. Now, Kagawad, nagamit yung pangalan mo ulit. Dalawa po, nagamit yung pangalan ko. Lalo po, yung dalawa po na umaga, mga anak po, yung umaga po, nakaukitin na po na ulit po ako. Okay. Yung imam po, nakuhaan ka ng laptop, nakaukitin na po ako nun. Ulit na po ako. So, na-report nyo yun sa ano? Opo, sir. Parang nagsabay lang po yung nangyari sa kay ma'am. Tas siya po, nasa Lalamove office na po siya nung time na nangyari yun. Okay. So, nung January 12, may gumamit sa pangalan ninyo. Paano nyo nalaman na may gumamit sa pangalan nyo? Na dun sa apps, dun sa... May nagtat po na una ko. Una ko. Sabi niya, may nagtat kayo, may naghanap kayo, mga complainant mo. So, nalaman nyo po may complainant kayo? Opo. Ngayon po. Nung nalaman nyo na ginagamit na pala yung cellphone at yung sa apps na nakaregister sa inyo, pumunta ka sa Lalamove. Opo. May ebidensya po kayo na kayo po ay... Wala po silang ibinibigay, sir, na kahit anong Pero sinabi nyo doon sa certificate. Lalamove. Opo. Okay. Na-inform naman po sila nun. Okay. Ito nga, medyo lumalalim, ano? Yung senaryo dito. Dahil... May nakakuha yung random. Nakapuntin ko namin ng tao. Okay. Nakapuntin ako yung ano ko. Yung buhay po ni Ingrid. Proof lang po yan, sir, na bumabaya siya nung in-drive ng araw na nangyari yung incident na yan. Okay. In-drive, iba ito. Opo, iba na po. Sasakyan po yan. Ano po yan siya? Hindi po motor, sasakyan po. Parang ito po nagpapatunay na January 11, 12, bumabiyahe po siya nung araw po na yun. Si Kagawad. Yes po. Sa ibang... Yes sa po. ibang Nung sasakyan. time po na mangyari yung pagkawala po ng laptop. Yung plate number ng motor, Honda Click White, plate Opo. number 327XSQ. Kanino nakarehistro? Ito po kay Rasul Andre Alaba. Ngayon sir, natawagan po natin yung owner po niyan. Ito po, May 16, na-car na po
yung kanyang motor. Ma'am Ria, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafi. Pasensya na po sa abala. Salamat po sa pagtanggap naming tawag. So, meron kayong gusto sabihin, ma'am? Gusto ko lang po sana matapos na rin po ang lahat. Kasi sa ngayon, nursing student po yung anak ko at graduating na. Opo. So, actually, kakagaling lang niya dito sa Canada. Dito na po kami nakatira, sir. Okay. Actually, nung bago pa bilhin yan, sinabi ko na sa kanya na wag nang bumili kasi nga iiwanan din. Pero unluckily, ganun nga po yung nangyari na ninakaw sa loob ng apartment. Sa loob ng apartment So, mismo? Opo, sa loob po ng apartment. Pinasok po yung bahay. Oh, okay. Tapos pati po yung spare key, doon po nakita sa drawer. Kasi as in nahalughog po kasi po yung buong apartment eh. Kasi umuwi po siya nung before sa probinsya. So siguro naman manan na walang tao for few days. Then that's it na parang nabuksan po lahat. Okay. Sige po. So, clear po yung inyo pong anak kasi po, nagpablate talaga Salamat. siya eh. At yung Oo nga po. pagpapablate niya, yun po'y patunay na talagang ninako yung kanyang motor. In black and white po yan. May police report tayo. Okay. Oo nga po. Actually na-advise na nga po talaga yan na na kasi nga kinabahan na rin po siya kaya siya lumipat na rin ng apartment kasi parang feeling niya hindi na rin siya safe doon. Tama. Ganitong gawin natin. Ipapa-alarma natin yung plate number. Pa-alarma natin ito sa HPG, sa MMDA, sa LTO. Itong plaka para pag nakita to sa kalsada, paparahin to, hulihin. Okay? And then, kagawad, naniniwala na po kami sa inyo. Maganda po ito, clearin nyo, ipopost po namin ito sa Facebook. Tanong lang natin sana kanina, baka na-ibenta mo raw yung account? Hindi ko po binigay-out. Actually po, alam na wala po yung cellphone ko. Mapapatuloy po bubuhay namin. Hindi ko alam ako wala makanauan na ganyan. At hindi ako may inanagaan ng pangalan. Okay. But ito, kagawad, ipopost po namin to. Hindi po. This will clear your name 100%. Opo. Habulin na natin yung yung Lala Move. Magkakaroon ng mga hearings tungkol dito, invite po namin kayo. And then itong Lala Move, medyo pag minalas-malas ng konti, baka makakansela yung applications nila. Pupunta sa DICT. Kaya nga sabi ko, huwag ka makipag-areglo sa Lala Move, bibigyan lang sa'yo magkano? 20,000 lang? Opo, pero after po sir, nung pag-uusap natin dito, nung hapon din po, tumatawag sila, nag-email, sabi bibigyan na daw po nila ako ng 43,000. Tapos nung hapon po, nag-email po na bibigyan na daw po akong 43,000. Actually, bago po ako pumunta dito, tumatawag na naman po sila. Ang daming tawag, kinakancel ko lang ho. Okay, ganito po yan. Kausapin niyo po yung abogado ng office ko sa Senate, si Attorney Garrett. Hingi tayo ng payo kung ano yung maganda tungkol doon. Alfonso, alias lamang. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Kayo po ay nawalan din na modus din nung taong pinag-usapan namin ngayon? Yes po, nawalan po ako ng yung electronic ko po noong last January 10 po. Yan po ba inireport nyo sa Lala Move? Tinry po namin i-report sa Lala Move kaso wala daw sila masyadong magawa about it daw. At tapos i-report na lang daw po yung rider, try na lang po daw nila ipa-deactivate. Which they did not. Sabi nila i-deactivate pero hindi nila dinactivate kasi nakapanloko pa ng for the second time. Tama ba, sir? Yung sa amin po, kasi tinry po namin ni-report, hindi po dumana po yung pag-report sa may hawak ng account po ngayon. Tapos, luckily po, nakuha po namin yung contact ni Sir Salinas po, which ginawa naman niya po noong January 12, Monday, na pinapunta po namin siya sa Lala Move office po para ipa-deactivate yung account niya. Tapos, pina-confirm naman niya po sa amin na ina-activate na niya yung account niya from that day on po. Okay. Kailan po dinactivate? Di ba kailan January po 12 Monday po. January 12 din po sir. January 12. Kayo, sir, kailan? January 12 din? January 12 Monday around mga early afternoon. Kayo po, gabi? Umaga po ako sir. Pero ni-report nyo sa Lala Move, anong date po? Tinry po namin ni-report po nung Sunday, the next day lang po. January 11. Yes po, January 11 po. Pero dinactivate nyo ang account January 12. Yes po, kasi tinry po namin ni-report noong Sunday. Kaso closed ang Lala Move offices ng weekends po. Bale, Monday lang yung pinaka-immediate date po na pwede sana ipa-report sa Lala Move po mismo. Opo. Pero sabihin, okay, kailan po officially natanggap ng Lala Move po yung inyong pagre-report? Nung nung Monday na po. Anong oras po? With yung cooperation po ni Sir Salinas nung bandang early afternoon po. Pero sir, nung nag-usap kami ni Sir Salinas last
week, di ba sir? May pinapakita po siyang video din sa akin na nag-pick up sa lugar na yon. Ano po, tapos po nakita po doon na yung damit nung sa akin, nung pick up sa akin, ganun din po sa damit dun sa kanya. Same po. Yung mga damit na Yun na yun po. Okay. So, sino itong mystery man na ito? Kailangan siguro mahuli to, ma-entrap to, I don't know. Basta ang importante, itong Lala Move, meron talagang dapat pananagutan to kasi ulit-ulit na lang, palagi may manaluloko. Hindi sila mahigpit, hindi katulad ng mga ibang TNVS, tulad ng mga Grab. Opo. Di ba? Mahigpit sila. I don't know. Wala sigurong thorough, proper screening. Kaya nalulusan sila ng mga hindi magagandang kalooban ng mga rider nila. Ito lang pong advice ko. Ewan ko, minikinig sa atin mga rider. Pag kayo po ay nagpadala, ang gagawin nyo siguro una, patanggal yung helmet. Kasi nag-helmet sila, di ba? Patanggal yung helmet and then tingnan yung picture niya sa apps, pati yung picture nung bibigyan nyo ng gamit. Pag hindi magkatugma, huwag nyo i-release. Pangalawa, pwede nyo tingnan yung plate number. Kung tutugma ba yung plate number, doon sa nakalagay ng plate number sa apps. Pero kung minsan nagpapalit sila ng sasakyan, pag ganun, huwag nyo tanggapin. Huwag nyo po i-go. At kung maaari, picturean din nyo po. Diba? Meron na doon sa apps, picturean nyo pa rin. Pero kung magkamukha talaga, mas maganda picturean nyo para ebidensya na, o ikaw to, baka i-deny. O pinicturean kita, ikaw to eh. Hingan mo ng ID, driver's license. Tama po. Opo, Tama po. Kaya nga, isa pa pala yun. Ang unang gagawin nyo, ito, mga magpapadeliver, tingnan ko yung driver's license mo. Tapos tingnan ko yung, kung yan katumutugma sa nakalagay sa apps. Tingnan ko yung mukha mo. Pareho, check. Plate number, check. Kunyari plate number nagkaiba pero pareho yung mga mukha, etc. Huwag ka nang pumayag. Basta isa lang doon, may isang discrepancy lang kayo nakita. Huwag na igo. Di ba ma'am? Tingin nyo. Tama. Opo sir, pero recently ko rin lang po nalaman nung pumunta po ako sa office ng Lala Move, doon may bentahan. Siyempre sir, May bentahan. Opo, nagbebentahan ng account nga po, sabi ng mga nandun. Siyempre sir, yung Lala Move, malaking company po yan eh. Dapat nasasala talaga ng maayos yung mga ganung pangyayari. Tsaka talamak naman po talaga sa FB na renta account. Bakit di sila na-alarm sa ganoon? Talamak daw po yung rent account. Sa susunod na hearing, imbitado po kayo. Pag-usapan natin yung mga rent account, Rent bentang account, account. Tatamaan tong Lala Move kasi palagi na lang nangyari ito. Okay? Sige sir, i-clear namin yung pangalan nyo. Kiniklear namin at clear na yan. Yung mga taga-coms, clear natin yung pangalan ni sir. Ma'am, pagdating sa hearing, invite namin kayo para No sa problem investigasyon na Lala Move. Okay? Salamat ma'am sa Thank you pagpunta po. ulit. Thank you din po dun sa laptop na Walang binigay ano niyo po. sa amin. Sige sir, Salamat po. Kagawad, salamat po sa pagpunta rito, Kagawad ha. Clear na po kay Kagawad. Salamat Magandang hapon po. Kagawad. Opo. Ma'am, thank you ma'am sa pagsama.